Ano ba naman yan, Papa? Makabagong panahon na. Yan pa rin yung trabaho ninyo? Wala bang iba? Akala ko ba madiskarte ka? Ay, nakakahiya sa mga tao. Sa itsura mo para kang hindi naliligo niyan eh. Nakakahiya sa mga kaibigan ko, sa mga classmates ko. Kaya palagi nila akong binubuli gawa mo. Yan ang puna ng binatang si Jomar sa kanyang ama na ang trabaho ay sa loob ng kanilang vulcanizing shop. Araw-araw hanggang hapon, tumatrabaho ng matindi ang kanyang ama. Dahilan kung bakit ang itsura nga niya ay medyo napabayaan na nga niya. Medyo madumi at talaga namang nangangamoy pawis talaga. Bata pa nga lamang itong si Roland ay mulat na ang kanyang isipan sa mga ganong klase ng trabaho. Masipag na siya, bata pa lamang, madiskarte. Aba akalain nyo, hanggang sa kanyang pagtanda, hindi nga siya nawawalan ng trabaho dahil hindi nga siya mapili, hindi siya maarte. Ang mahalaga, meron siyang maiiuwing pera para sa kanyang pamilya. Tulad ng sabi ng ama ni Jomar, ang ugaling ito ay minana pa niya sa kanyang ama na napakasipag rin noon. Walang dahilan upang siya'y mahiya sa mga tao dahil wala naman siyang ginagawang masama, hindi naman siya kriminal at lalong hindi naman siya nagnanakaw. Bakit mo nga naman ikakahiya ang trabahong alam na alam mong gawin? Napakarami na nga niyang parokyano. At nang dahil sa trabahong ginagawa niya, napapakain niya mahigit 3 beses sa isang araw ang kanyang pamilya at napapag-aral nga niya ang anak na si Jomar. Aba naman, kung tutuusin isang huwarang ama itong si Roland. Palibhasa itong si Jomar ay medyo bata pa nga nung panahong iyon. Elementary pa lamang kaya medyo sarado pa ang kanyang isipan. Masyado pang mababaw ang kanyang pangunawa. Kaya inuunawa siya ng kanyang mga magulang, pinapangaralan. Sa paglipas pa nga ng mga panahon ay tila ba marami na nga ang nakakapuna sa maling paraan ng pagpapalaki ng mag-asawa kay Jomar. Ito kasing si Jomar ay lumalaking magaspang ang ugali. Isang araw, aba naman Roland, alam kong abala ka sa iyong trabaho, pero pagsabihan mo naman niya magaling mong anak. Maraming nakakita sa kanya. Marami siyang inaaway na kabataan sa labas ng paaralan. Maling-mali ang ginagawa niya. Lumalaking basagulero ang anak mo. Aba, sinasabi ko na sa iyo, maaga pa lamang putulin mo na ang sungay ng anak mo ngayon. Ay, sa ginagawa ninyo, kayo rin ang mahihirapan. Pinagsabihan na kita, ha? Yan ang sabi ng tiyahin ni Roland sa kanya. Nung parehong araw na iyon, kinausap ni Roland ang kanyang anak at sinabing itigil niya ang kalokohang ginagawa niya. Walang dahilan upang manakit siya ng kanyang kapwa. Ano nga ba ang pinagmula ng away na iyon? Bakit siya nakikipag-away sa mga kabataan na yung iba mas matanda pa sa kanya sa labas ng paaralan? Ang sabi ni Jomar, binubuli daw kasi siya ng mga higher grade. Pinagtatawanan ang kanyang itsura at ang kanyang ama. Mukhang hanggang sa ngayon, ang issue pa rin ay ang trabahong ginagawa ng mga magulang nitong si Jomar. Ang nakakainis nga lamang, nagalit si Jomar hindi dahil nais niyang ipagtanggol ang kanyang mga magulang. Nagalit siya dahil pakiramdam nga niya, ang kanyang mga magulang na ito ang dahilan ng pagpapahirap sa kanya ng ilang mga ka-schoolmate niya. Sa makatuwid, parang nais pa niyang sisihin ang kanyang masipag na mga magulang kung bakit siya nabubuli. Na kung tutuusin ay maaari naman niyang hindi na nga lamang pakinggan o pansinin. Upang hindi na nga mabuli pa itong si Jomar, nagpa siyang mag-asawang lumipat na lamang sa kabilang bayan. Doon pag-aralin itong si Jomar. Bagong lugar, bagong paaralan, bagong mga kaibigan at sa awa nga ng Diyos, nailayo nga ng mag-asawa itong si Jomar sa magulong mundo ng kanilang lumang barangay. Ng dating eskwelahan. Ang buong akala nga ng mag-asawa ay okay na, wala nang problema dahil tama naman daw ang paraan ng kanilang pagpapalaki dito kay Jomar. Lagi nilang pinapangaralan, pinagsasabihan, pinapaalalahanan.
Ang palaging magkasama ngayon ay si Jomar at ang kanyang ina dahil lumipat nga sila ng barangay. Pero itong si Roland, bumabalik pa rin sa lumang barangay dahil nandoon ang kanyang negosyo. Doon siya kumikita ng sapat na pera. Dahil sa pangyayaring ito, ay tila ba lalong lumayo ang loob nitong si Jomar sa kanyang ama. Abay lalo na nung sekundarya na itong si Jomar. Hindi siya nagpapakita ng amor o kalingaman lamang o kahit na kaunting concern sa amang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Wala siyang pakialam dito. Tuwing Biyernes, Sabado at Linggo, itong si Roland ay umuuwi sa bahay ng kanyang asawa upang makita at makasama ang kanyang anak. Subalit, wala. Ayaw nga nitong makipag-usap. Kinakamusta niya. Kinukwento niya ang kanyang araw subalit hindi naman nakikinig itong si Jomar. Anong ginagawa ng binata? Madalas nga siyang magkulong sa kanyang kwarto. Kung hindi man, palagi siyang lumalabas ng bahay kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Kung saan-saan siya pumupunta, hindi naman kalayuan. Pero ayaw niya lamang talagang makita at makasama ang kanyang ama. Ang tanong, ano ba talaga ang problema? Bakit nga ba napakalayo na nga ng kanyang loob sa kanyang ama? Samantalang ang kanyang ama ang gumagawa ng paraan upang makuha niya ang lahat ng kanyang mga nais. Ang mga bagay na kanyang kailangan. Sa isipan kasi ni Jomar, kahit pa sabihing hindi na nga siya nabubuli sa kanyang paaralan, ay hindi pa rin mababago ang buong katotohanan na ang kanyang ama ay madumi pa rin ang trabaho. Dahil hanggang sa ngayon, nasa vulcanizing siya pa rin ito. Sinusubukang buksan ng kanyang ina ang kanyang isipan subalit nagagalit lamang siya, nagwawala. Ayaw daw niyang pag-usapan ng mga bagay na iyon. Naiinis lang siya, nandidiri. Ang binatang si Jomar madalas na nga magtaas ng boses sa kanyang mga magulang. Kaya itong kanyang ina, tumatahimik na lamang. Hanggat maayos ang kanyang pag-aaral, hindi na nga siya pinapakialaman. Di ba nga, itong si Jomar ay inilipat ng paaralan dahil nga nabubuli siya sa dati niyang eskwelahan? Alam niyo ba, ang kanyang pagpapakilala sa kanyang mga kaibigan ay anak daw siya ng OFW. Aba, ang kanyang pakilala sa mga kaibigan, meron daw siyang magulang sa abroad. Doon nagtatrabaho. Ang siyang dahilan kung bakit lagi niyang kasama ay ang kanyang ina lamang. Pero hanggang kailan niya ililihim ang mga bagay na ito? Imposible na sa matagal na panahon mailihim niya ang buong katotohanan. Hello, kabilang bayang ka lamang. Maraming nakakakilala dito kay Roland dahil marami nga siyang parokyano. Ano bang akala ni Jomar? Maililihim niya ang bagay na ito ng mas matagal na panahon? Hanggang kailan? Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon. Isang gabi, nag-chat dito kay Jomar ang kanyang matalik na kaibigang si Ron. At sinabing, wag na nga raw itong magsinungaling pa dahil alam na nga daw niya ang buong katotohanan. Tila ba nagtanong muli ang kanyang kaibigan, bakit mo ba ikinahihiya ang trabaho ng iyong ama? Mabuti naman ang kanyang ginagawa, marami siyang natutulungan. Dapat nga raw maging proud itong si Jomar. Ang dagdag pa nga ng kaibigan ni Jomar na si Ron, alam mo pare, hindi kita maintindihan. Ano pa kasing kinahihiya mo sa trabaho ng iyong ama? Alam mo kung tutusin, maswerte ka pa nga. Dapat nga maging proud ka pa. Meron kayong sariling negosyo. Meron kayong vulcanizing shop. Kami nga wala kaming negosyo. Ang trabaho ng aking ama, araw-araw, bumibili ng mga bote, garapon, dyaryo, at lahat yun. Niluluwas sa isang malaking junk shop sa Maynila. Isipin mo, nakakapagod yun. Magkano lamang ang kinikita niya? Pero hindi ko siya kinakahiya. Marangal ka ng trabaho. Pare naman, buksan mo ang isipan mo. Pasalamat ka nga, hindi kriminal ang iyong ama. Wala siyang ginagawang masama. Marami siyang natutulungan. Marami siyang kaibigan. Ang sabi ni Jomar, yan tayo tol
Nagmamagaling ka na naman. Palibhasa, hindi mo alam yung pakiramdam ko. Bakit pare? Ha? Nabuli ka na ba? Nabuli ka na? Dahil sa itsura mo? Sa itsura ng iyong magulang? Buti ka, gwapo ang tatay mo. Matangkad, magaling mag-basketball. Eh yung tatay ko, ha? San siya magaling? Magtapal lang butas ng gulong. Oh, magsalita ka. Proud ka sa ganon? O bakit natahimik ka? Bakit tol, nabuli ka na ba? Nabuli ka na? Pagtawanan ng mga kaklase mo dahil sa trabaho ng iyong ama? Ipagkalat ng mga taong mabaho ang iyong ama at wala kang magawa kasi totoo naman talaga. Naranasan mo na yun? Hindi, di ba? Nung elementary pa lamang ako, pare. Ginagalingan ko, hinuhusayan ko. Para matuwa sa akin yung mga teachers ko. Para magka-award ako. Tanda ko pa nga noon. Grade 3 pa lamang ako noon. Alam mo ba? Ang dami kong awards. Pero hindi dumating ang aking ina dahil meron siyang trangkaso. Sinong dumating para magbigay ng award ko? Ang aking ama. Nakasuot siya ng pantalon pero nakatsinelas lamang siya. Nakaputing t-shirt. Medyo pawis na pawis pa. Hindi pa nga ata siya naligo nun eh. Paano ako mapaproud? Paano akong matutuwa? Ha? Nung grade 4 ako, imbis na maalala ng mga tao, yung husay ko, yung galing ko, hindi. Hindi nga nila alam ang pangalan ko. Ang alam lamang nila, anak ako ni Carolan. Yung may-ari ng vulcanizing shop. Yung nagtatapal ng butas ng gulong. Gusto kong kainin ako ng lupa sa mga panahon na yun. Kasi pakiramdam ko, mas naaalala ng mga tao yung kamalian sa akin kaysa yung tama. Yan pa ang sabi ni Jomar sa kanyang kaibigan. Napabuntong hininga na nga lamang itong si Ron na kaibigan ni Jomar. Dahil alam nga niya na sarado nga ang isipan ni Jomar. Bumulong na nga lamang ito at sinabing, at least ikaw, nandyan pa ang iyong ama. At least ikaw, meron ka pang tatay na maaari mong tawagan sa panahon ng pangangailangan. Ako wala. Akto kasi na nung panahon ngayon ay mag-iisang buwan ng patay ang ama nitong si Ron na kaibigan ni Jomar. Lumipas pa ang ilang mga taon sa awa ng Diyos na kapag tapos ng sekundarya itong si Jomar at mataas ang lahat ng kanyang mga grado. Kaya nga lamang nang siya'y tumuntong na nga ng kolehiyo, nagbago na ang lahat dahil nakakita siya at nakatagpo ng mga bagong kaibigan, bagong barkada at tila ba masama ang impluwensya sa kanya. Sila ang naging dahilan kung bakit itong si Jomar natutong magbulakbol, magyosi, mag-alak, magsugal. Nung simula, kasiyahan lamang, fun-fun lang. Pang-alis daw ng stress sa pag-aaral sa kolehiyo, pero habang tumatagal, lalong dumadalas. Inipo ng kanyang ina ang lakas ng loob upang siya pagsabihan. Ang sabi niya, "Anak naman Jomar, anong oras na oh? Bakit ngayon ka lang umuwi?" "Anak, bakit amoy alak ka?" "Nako naman oh, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pinagsabihan na kita noon, mahirap ang may bisyo. Bakit hindi mo gayahin ang iyong ama?" "Tingnan mo ang iyong ama. Nasa loob ng kwarto. Pagod sa kakatrabaho. Pero alam mo ba, kahit sobrang pagod yan, hindi yan babarkada para lamang sa inom, para sa alak, para sa yosi at sugal. Anong ginagawa niya? Bumabiyahe siya pa uwi rito para makita ka. Makausap ka man lang o makasama. Pero anong ginagawa mo ngayon? Late ka nang uuwi. Alauna na ng madaling araw, anak. Anak, ingatan mo ang sarili mo. Mahirap ang magkasakit."
Sinasabi ko na nga ba dahil yan sa mga bago mong kaibigan Bad influence sa'yo mga yan. Anak, may tiwala kami sa iyo. Pero sa pagkakataong ito, makinig ka naman. Ang iyong ama, ginagawa ang lahat upang kumita ng sapat na pera para sa tuition mo. At ako rin, sumasideline ako para meron kang mambaon araw-araw. Anak, hindi na kami bata. Meron na kaming iniinda sa aming katawan. Huwag mo naman sanang sayangin yung panahon, yung pagkakataon. Yan ang payo ng ina ni Jomar. Pero itong si Jomar, patay mali siya. Naka-headset pa. Wala siyang pinapakinggang kahit na ano, ni hindi nga siya nagmano o bumati sa kanyang ina. Hindi niya nga ito pinapansin. Nabuo kasi sa kanyang isipan na responsibilidad daw ng mga magulang na pag-aralin ng mga anak. Matalino man yan o hindi. Mahusay man yan o hindi. Trabaho mo daw bilang isang ina o ama na bigyan ng pampaaral ang iyong anak. Anong ine-expect mo? Aabutan ka ng anak mo para sa mga pangailangan mo? Abahoy, iba yun. Yan ang nasa isipan nitong si Jomar. Yan ang ideyang itinanim sa kanya ng kanyang mga kaibigan. At nalulong na nga sa masamang bisyo ang binatang si Jomar. Dumating pa nga sa punto na kahit seryosohin niya ang kanyang ginagawa, palagi pa rin itong bagsak. Palagi pa rin mababa ang kanyang marka. Hindi katulad noon na kaunting review lamang, kaunting aral lamang, saulado na nga niya ang kailangan niyang gawin, ang kailangan niyang isagot. Ibang-iba ngayon. Alam mo yun? Yung feeling mo na kahit anong gawin mo ngayon, hindi mo na nga maibabalik pa ang dati mong galing, ang dati mong husay. Dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na siya'y makapagtapos ng pag-aaral, nagpalipat-lipat siya ng kurso. Subalit wala pa ring pagbabago, mababa pa rin ang kanyang mga marka. Hanggang sa ang kanyang ama ay sumuko na nga sa kanya dahil baka nga naman talagang hindi siya para sa buhay na katulad ng kanyang pinapangarap. Sinabi niya nga sa kanyang anak na huwag nang magtapos ng pag-aaral dahil sa ginagawa niyang ito, sinasayang lamang niya ang pagkakataon. Hindi naman daw sila mayaman. Isang dahilan pa, medyo humihina na nga ang kanyang vulcanizing shop. Mahirap mang tanggapin, subalit hindi na nga niya kaya pang ipagpatuloy ang pagsuporta katulad noon sa pag-aaral ng kanyang anak. Lalong mas mahirap ngayon dahil may iniinda na nga siyang karamdaman. Ikaw ba? Kung ikaw itong ama ni Jomar, gagawin mo rin ba ang parehong bagay na kanyang ginawa? Papayuhan mo ba ang iyong anak na itigil na lamang ang kanyang pag-aaral dahil hindi mo na nga siya kayang suportahan? Kung ikaw ang ina ni Jomar, anong suggestions ang ibibigay mo? Di ayun nga, nagpatuloy ang mga araw. Hindi na nga nagpatuloy sa pag-aaral itong si Jomar. Tumigil na nga siya. Pero alam mo ba, ang isinisiksik ng kanyang mga kaibigan sa kanyang isipan ay parang kasalanan ito ng kanyang ama. Kahit pa sabihing joke-joke lang, kahit pa sabihing biro-biroan lamang. Para kay Jomar, parang naniwala na nga siya na talagang ang kanyang ama ang may kasalanan kung bakit hindi na nga siya makapagkolehiyo. Hindi man lamang niya inisip ang kanyang sariling pagkukulang sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Lahat ng kamalian sa kanyang buhay ay isinisisi nga niya sa kanyang mga magulang. At ang galit na ito ay naipon sa kanyang dibdib hanggang isang gabi nagkasagutan nga silang mag-ama. Ang sabi ng kanyang ama, "Aba, wag mo kumasigaw-sigaw ang bata ka. Baka nakakalimutan mo kung sino ka at kung sino ako sa buhay mo. At kung sino ka sa pamamahay na ito. Anak, ako ang iyong ama. Sinubukan kong intindihin ka, unawain ka, kahit na binabastos mo ko ng harap-harapan. Anak, saan ba ako nagkamali sa iyo? Saan ba ako nagkulang? Lahat ng kailangan mo ibinibigay ko. Maging yung mga bagay na hindi mo naman kailangan ibinibigay ko sa iyo.
Kasi yun ang gusto mo, hindi ba? Akala mo ba hindi masakit para sa akin ang ikahiya mo ko sa mga tao sa paligid mo? Sa teachers mo? Sa mga kaibigan mo? Sa lahat ng pagkakataon na gumagawa ka ng kapalpakan, pinapalagpas ko. Iniintindi kita kahit ako mismo hindi ko alam kung bakit pumasok sa kokote mong gawin ang mga kalokohan mo. Anak kita eh. Anak kita. Kahit lahat ng mga nakakatanda sa akin, ako na ang minumura. Dahil naging pabaya ako sa iyo. Masyado akong maluwag sa iyo, anak. Pero tinanggap ko ang lahat ng mga bagay na iyon. Kasi anak kita. Alam mo ba, Jomar? Ilang taon na ang nakakalipas. Ilang beses akong humiling sa Panginoon na dumating ka sa buhay namin. Ilang taon na kaming kasal ng iyong ina, hindi kami magkaanak. Sabi ko gagawin ko ang lahat. Magkaroon lamang ako ng anak. Kahit isa lang. Ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan niya. Mamahalin ko siya at aarugain. Lahat ng kanyang nais ibibigay ko. Bigyan lamang ako ng isang supling. Kahit isa lang. Nung bata ka, lahat ng laruan ay binibigay ko sa iyo. Lahat ng vitamins binibili ko para sa iyo. Iba't ibang sapatos. Iba't ibang damit. Naiinggit na nga sa iyo mga pinsan mo. Alam ng mga kamag-anak ko kung gaano kang kahalaga sa akin. Abay, sinong mag-aakala na ganito ka paglaki mo? Bakit bigla kang nagbago, anak? Dati napakahusay mo pa sa pag-aaral mo. Ang galing-galing mo. Alam mo ba, proud na proud ako sa iyo. Ipinagyayabang kita sa mga katrabaho ko. Sa ninong at ninang mo. Sabi ko, worth it lahat ng pagod. Sabi ko sa sarili ko, ipinapangako ko makakapagtapos ka ng pag-aaral. Anak, hindi na nga kami naghahangad ng iyong ina ng maraming mga awards. Ang nais na lamang namin makapagtapos ka ng pag-aaral dahil magagamit mo ito bilang kalasag mo at armas sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, kakailanganin mo ito upang magkaroon ka ng magandang trabaho, magandang buhay. Magandang buhay para sa iyo at sa magiging mga anak mo. Hindi ito para sa akin. Hindi para sa amin ng iyong ina. Lahat ito ay para sa iyo. Tapos ito? Pamabastos? Pagtapak sa pagkatao ko ang igaganti mo sa lahat ng iyon? Anak, alam ko naman na hindi responsibilidad ng mga anak ang kanilang mga magulang. Dalawang bagay lang hinihiling ko sa iyo, anak. Dalawa lang. Respeto at kaunting utang na loob. Maramdaman man lamang namin na na-appreciate mo ang lahat ng bagay na ibinibigay namin sa iyo. Mahirap ba? Mahirap ba ang maging anak ko? Yan ang sabi ng kanyang ama na halos maluha na sa galit. Ang nakakadurog ng puso ay ang mga bagay na sinabi nitong si Jomar sa kanyang mga magulang. Yan! Diyan kayo magagaling. Ang bauyin ako. Ang bilangin ng lahat ng mga bagay na ibinigay niyo sa akin na hindi ko naman hiningi sa inyo. Yan! Diyan ka magaling eh. Ha? Ang bauyin ako. Ang bilangin yung mga bagay na ibinibigay mo sa akin kahit hindi ko naman hinihingi. Tay, baka nakakalimot ka. Kinusa niyong gawin ang lahat ng mga bagay na iyon. Anong malay ko? Ni hindi ko na nga naaalala yung mga bagay na ginawa mo para sa akin. Bakit? Kasi nung isang beses na humiling ako sa iyo, mula bata ako hanggang sa ngayon isang bagay lamang ang hiniling ko sa inyo. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Yan ang sabi ni Jomar. Ang kanyang tinutukoy na hiling ay yung magpalit ng trabaho ang kanyang ama. Matanda na siya
Alam niya na marangal namang trabaho ang pag-vulcanizing shop. Pero, ang kanyang paniniwala, sino bang bata ang nangarap na magkaroon ng vulcanizing shop? Wala. Ang mga bata daw, pag tinanong mo, anong gusto mo paglaki? Doktor, pulis, guro, arkitekto, inhinyero. Nakarinig ka ba ng batang humiling na maging isang taong ang trabaho ay magtapal ng butas ng gulong? Ang maligo sa pawis? At mabalutan ng grasa ang kamay, paa at mukha? Walang ganon. Yan ang nasa isipan ni Jomar. Pagod na ngang umunawa ang mga magulang ni Jomar sa kanya. Kaya nung isang araw, nagpa siya na nga itong lumayo, maglayas, ni hindi man lamang sinabi kung saan siya pupunta o kung kailan siya babalik. Ang sabi nga niya sa kanyang sarili ay hindi niya kailangan ng kanyang mga magulang. Yan din ang palaging sinasabi sa kanyang payo ng kanyang mga barkada. Sumubok nga itong maging isang working student. Sa umaga, nag-aaral. Sa gabi, isang waiter. Subalit makalipas lamang ang ilang buwan, sumuko din ang kanyang katawan. Hindi niya kaya ang ganoon. Binalot ng lungkot ang kanyang isipan. Ang kalungkutang ito ang naging dahilan upang lapit-lapitan siya ng kanyang mga kabarkadang babae. Tila ba kailangan daw niya ng comfort. Hanggang sa yun, tinamaan ng magaling. Nabuntis ni Jomar ang kanyang isang babaeng kabarkada. E di sa malamang, inilihim niya ang mga bagay na ito sa kanyang mga magulang. Nang dahil kasi sa pagtatalo ng mag-ama, tila ba nabuksan ang isipan ng kanyang mga magulang na hindi na bata itong si Jomar. Dapat, kaya na nga niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Sa paglipas pa nga ng mga buwan, lumalaki na ang tiyan ni Emily. Ang naging bagong kasintahan nitong si Jomar. Si Emily, yung kanyang nabuntis na kabarkada. Ang problema, itong mga magulang ni Emily, hindi boto kay Jomar. Ano ang kanyang gagawin ngayon? Bagamat hindi nga sila boto, hindi rin sila papayag na hindi mapakasal itong si Jomar sa kanilang anak dahil buntis na nga ito. Kaya naman ng sumunod na linggo, kahit sa huwes lamang, napakasal nga silang dalawa. Ngayon, mapapagtanto na nga nitong si Jomar kung gaanong kahirap talaga ang buhay. Gaanong kahirap maging magulang at magpakamagulang. Tingin ko, ngayon, anumang hirap ang dinanas ng kanyang ama noon para sa kanya ay parehong bagay na kanyang dadanasin para sa kanyang panganay. Ang mahirap pa dito, wala siyang ibang karamay. Malayo sa kanya ang kanyang mga magulang. Nakakahiya naman kung aasa pa siya sa mga magulang ni Emily. Alam niyo ba kung bakit naging mas komplikado ang mga ito? Dahil si Emily, nung panahong iyon, ay halos kaka-18 years old pa lamang. Naging napakahirap dito kay Jomar ang mag-apply ng trabaho. Napakarami niyang ipinagawang kopya ng resume, lahat pinamahagi, pero kahit isa, walang tumatawag sa kanya. Sa umaga, merchandiser sa mga mall. Pagpatak ng gabi, nagwe-waiter pa siya. Sa Sabado at Linggo, rumarakit-rakit din pero hindi pa rin ito sapat. Hanggang sa makarating na nga sa kanyang mga magulang ang totoong nangyari sa kanyang buhay. Pero hindi pa rin siya kinontak ng mga ito dahil kailangan daw niyang matuto. Pero bilang mga magulang, hindi nga nila kayang tiisin na maghirap ang pamilyang binubuo ng kanilang anak na si Jomar. Kaya naman, itong ina ni Jomar ay pumunta kay Emily at inabutan ito ng pera upang magamit nga nila sa parating pang mga araw, pampa-check up at marami pang iba. Pero ang kanilang sabi kay Emily ay wag na wag itong ipapaalam kay Jomar. Sa paglipas pa nga ng mga buwan, lalong nahirapan si Jomar dahil itong kanyang asawa
Napaka-moody. Parte ito ng kanyang pagbubuntis. Abay talagang sinusubok ang kanyang pasensya. Idagdag mo pa, kulang na kulang ang sahod, wala siyang hawak na pera. Sa pamasahe nga ay kulang na kulang pa. Delay ang sahod niya sa kanyang unang trabaho. Napatalsik naman siya bilang isang waiter dahil naaabutan siyang patulog-tulog. Dahil dyan, naging negatibo na nga ang tingin ni Jomar sa kanyang sariling buhay. Lumipas pa ang ilang mga taon, tila ba namamayat na itong si Jomar, abay sadyang kaawa-awa na ang kanyang itsura. Samantalang itong si Emily, medyo tumataba na. Ang kanilang anak na si Alex, napakakulit pa. Kuhang-kuha nga ni Alex ang ugali ng kanyang ama nung bata-bata pa. Nagpalipat-lipat na nga siya ng trabaho. Pati ang pagja-janitor at pagbabarker sa mga jeep, pinasok na nga niya. Abay walang-wala eh. Napakahirap nga ng sitwasyon ni Jomar ngayon. Lalo pa, wala siyang maayos na pagkakakitaan. Naisipan niya na mag-apply bilang janitor naman sa mismong paaralan ng kanyang anak. Lumalaki na kasi ang mga gastusin. Habang lumalaki ang batang si Alex, nagkakamuwang na nga ito. Hanggang gawin na nga niya ang parehong bagay na ginagawa ni Jomar nung bata pa. Kahit walang nambubuli, ikinakahiya ni Alex ang trabaho ng kanyang ama. Harap-harapang itinatanggi ni Alex na ama niya ang batang nagwawali sa kanyang harapan. Masakit para kay Jomar na marinig ang mga bagay na iyon. Subalit ang mas nagpasakit pa ng kanyang dibdib ay yung katotohanang ganyang-ganyan din siya sa kanyang ama nung bata pa. Kinahapunan, kinausap niya si Alex at sinabing, "Anak, grade 6 ka na. Sabihin mo nga sa akin, ano bang nakakahiya sa trabaho ko? Anak, marangal ang trabahong ginagawa ng tatay. Hindi ito madali. Anak, dito tayo kumukuha ng pangkain natin sa araw-araw. Pambayad ng kuryente, ng tubig, ng pambaon mo sa araw-araw. Bakit mo naman ako kinakahiya?" Ang tugon ng bata, "Bakit po, itay? Pinangarap niyo po bang trabahong iyan?" "Oh, tay, bakit napatahimik kayo?" "Yang kasi, pinag-aaral siguro kayo noon ng mga magulang ninyo pero ayaw nyo silang intindihin. Tapos ngayon, ipipilit nyo sa akin yung mga paniniwala ninyo. Kayo nga ganun din." "Ay, nako. Tay, marami pa akong assignments eh. Marami akong kailangan gawin. Graduating ako, di ba? Alam nyo, isang bagay lang po ang nais kong sabihin sa inyo. Kung ayaw nyo pong bitawan ang trabahong iyan, lumipat na lamang po kayo ng eskwelahang pagkatrabahuan. Huwag sa school ko. Nakakaya sa mga tao, sa mga friends ko. Sige na." Habang nag-uusap ang mag-ama, itong si Emily nakadungaw lamang sa may kwarto at umiiyak. Dahil alam na nga niya kung ano nga ba ang nakaraan nitong si Jomar nung bata-bata pa. Dahil lahat ng mga bagay na iyon ay sinabi naman sa kanya ng mga magulang nito. Bilang isang ama, hindi niya maaaring ipakita sa kanyang pamilya ang kanyang kahinaan. Agad siyang nagpasok sa loob ng banyo at doon iniluha ang lahat ng kaya niyang iluha. Sa kanyang pagpikit, nagpakita ang imahe ng kanyang mga magulang. Bigla niyang naisip, kamusta na kaya sila? Ngayon, si Jomar ay umaasa na sana pinatawad na nga siya ng kanyang mga magulang. Pero paano? Hindi niya nga alam kung buhay pa ang mga ito. Nung gabi, ipinagtapat nga ni Emily kay Jomar ang buong katotohanan na nung panahong may trabaho sa labas at sa malayo itong si Jomar, palaging pumupunta itong si Caroland at ang kanyang asawa sa bahay nilang mag-ina upang bigyan ng pagkain, ng pera at mga pangangailangan. All this time, alam ng kanyang mga magulang ang nangyayari sa kanilang pamilya. Nagpa siya lamang silang ilihim ang mga bagay na ito upang matuto itong si Jomar.
Niyakap ng napakahigpit ni Jomar ang kanyang asawang si Emily sa sobrang pagkapahiya. Nahihiya siya sa kanyang sarili at nahihiya siya sa lahat ng kanyang mga ginawa. Ang bumabalot sa isipan ngayon ni Jomar ay paano niyang babaguhin ang mga pangyayaring ito. Takot kasi siya na baka gayahin siya ng kanyang anak. Baka matulad sa kanya ang kanyang anak. Lahat naman ng magulang ganyan. Takot na ulitin ng kanilang mga anak ang parehong pagkakamaling kanilang nagawa. Nang sumunod na mga araw, nakaisip ng ideya itong si Emily. Sinabi niya kay Jomar na bakit nga ba hindi siya bumalik sa tahanan ng kanyang mga magulang. Humingi ng kapatawaran sa mga ito at bumawi sa kanila. Tutal, matanda na ang mga magulang ni Jomar. Siguro'y panahon na para gawin niya ang lahat upang bumawi sa mga ito. Walang nakakaalam kung hanggang kailan na nga lamang buhay ang kanyang mga magulang. Ano pang hinihintay niya, hindi ba? Di ba nga, may sariling bahay at lupa naman ang kanyang mga magulang? Bakit nga kaya hindi sila doon tumira para maging mas malaki na ang kanilang pamilya? Sa ganung paraan, madali siyang makakabawi sa mga ito at palaging mapapangaralan ng mga magulang ni Jomar ang kanilang apo. At least kahit papaano, magkakaroon ng pagkakataon si Jomar at Emily na makahanap ng mas magandang trabaho nang hindi inaalala itong si Alex. Nagtulong ang mag-asawang Emily at Jomar na itama ang paniniwala nitong si Alex. Hindi pa huli ang lahat. Ginamit niya ang kanyang sarili bilang isang napakagandang halimbawa. Ano nga bang mangyayari sa buhay niya kung babaliwalain niya ang payo ng kanyang mga magulang? Sabi nga ni Jomar, ayaw niya na matulad sa kanyang buhay ang buhay ng kanyang anak. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan upang maitama ang lahat. Maaring hindi madali, subalit kahit papaano, kinakakitaan na nga ng mag-asawa ng pagbabago ang ugali ni Alex. At dumating na nga ang tamang panahon. Kapaskuhan noon, isang sasakyan ang tumigil sa harap ng bahay ni na Jomar. Bumaba itong si Roland at patakbong lumapit sa kanya na parang isang batang umiiyak. Abay pahikbi-hikbi pa itong si Jomar nang lumapit siya sa kanyang mga magulang. Ama, patawad po. Pangako ko sa inyo, babawi po ako. Mama, patawad po. Walang tigil sa paghagulgol itong si Jomar. Lalo na nang kanyang ma-realize na ito ang kauna-unahang pagkakataong niyakap niya ng ganoon kahigpit ang kanyang ama't ina. Wala siyang ibang hiling ngayon kundi mas mahabang panahon pa na makasama ang kanyang mga magulang. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Makipagbati ka na sa mga magulang mo. Humingi ka ng pasensya at tanggapin mo ang pagkakamali mo. Hindi sila perpekto, pero kahit na kailan, hindi sila naghangad ng masama para sa'yo. Nagsalita itong si Roland at sinabi niya sa kanyang anak na si Jomar na wala siyang dapat ipag-alala. Matagal na nga daw niya itong napatawad. Biglang nagtanong si Jomar. Ano? Pinatawad niyo na po ako? Paano? Kailan? Bakit? Ang sinabi lamang ni Roland ay, Jomar, anak kita eh. At magkasama na ngang ipinagdiwang ng pamilyang ito ang Kapaskuhan. Tuwang-tuwa at aliw na aliw itong si Alex sa lahat ng storyang bitbit ng kanyang mga lolo't lola. Si Jomar, halos ayaw bumitaw sa kanyang ina. Habang nakaakbay siya sa kanyang ama. Matapos nga noon, bago magbagong taon, umuwi itong si Jomar kasama ang kanyang pamilya sa bahay nilang una. Kasama ang kanyang mga magulang. Hindi niya nga maipaliwanag subalit kahit alam niyang magiging mahirap ang buhay, pakiramdam niya kahit na
Kaya na nga niyang harapin dahil kasama niya ang kanyang ama't ina. Nakaisip ng paraan si Jomar. Kinausap niya ang kanyang ama at sinabing, nais daw niyang matuto kung paano magnegosyo. Paano nga bang mag-vulcanizing shop? Ano nga ba daw ang kailangan? Nais niyang ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang mga magulang. Nung una, nagulat si Roland. Pero tuwang-tuwa siya dahil nakita niya nga sa mata ng kanyang anak na ngayon, nagkakaunawaan na nga sila. Sa paglipas pa nga ng mga buwan, sa tulong ni Jomar, mas yumabong at lumaki, mas dumami pa ang parokyano ng vulcanizing shop nitong si Roland. Mas malawak na dahil ngayon may car wash na. May junk shop sa tabi. Aba, may grocery store pa. Sinong cashier? E di si Emily. Habang ang ina nitong si Jomar nag-aalaga lamang ng mga halaman na ibinebenta naman. Ngayon, si Alex lumaking magalang, matipuno ang katawan, matibay ang loob at bukas ang isipan. Minana nga niya ang karunungan ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga lolo't lola. Maaari nga nating sabihin kahit papaano na itama na nga ni Jomar ang kanyang mga pagkakamali. Ang sabi nga ni Jomar, gagamitin niya ang lahat ng panahon upang makabawi sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang at sa kanyang sarili. Patutunayan niya nga kay Mang Roland na wala siyang dapat panghinayangan sa lahat ng kanyang ibinigay noong bata pa lamang siya. Lahat ng karunungan, iaabot niya at ipapamana sa kanyang anak na si Alex. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Hello! Shoutout time! Binabati ko po ng isang maligayang araw itong sina Celestina Sigua. Hello! At saka po sa inyong pamilya. Erlinda Claveria, Belinda Tira-Tira, Alma Macabe, Delia Pineda and family. Hello at Did0212. Shout out Rose de Monteverde. Hi Corazon Mendoza, Maria Luz Manguera. Hello Felix Ternal Canete Kitot. Haba? Hello. Last but not the least, Miss Emelisa Tominaga from Japan. Have a great day. More stories to come kaya be ready ha? See you again next time. Goodbye. This is Vonnie Malia TV.